Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang paggunita sa mahal na Birhen Maria bilang ina ng sambayanan. Lunes pagkaraan ng Pentecostes. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal ng iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit ng mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nininlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ang babae laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Iba ang itatawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Tayo pong lahat. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Tugon. Pinupuri kang lubusan
ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Tugon, Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Tumayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinuhog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya tiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus, at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Para sa ating liturhiya bilang karagdagang kaalaman, kahapon ay pinagdiwang natin ang linggo ng Pentecostes. At dito ay ating narinig ang kwento ng pagbaba ng Espiritu Santo sa kanyang mga alagad, kung saan naroon na sila ay sama-samang sa iisang silid. At itinuturing din na naroon ng ilang mga kababaihan kasama na si Maria. Kung kaya't ito ay itinuring o binigyan ng pangalan na si Maria bilang reyna ng mga apostol at ganun din ina ng simbahan. Ang araw ng Pentecostes, ang pagtatapos ng liturhiya ng panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. 7 linggo natin itong ipinagdiwang
at tinapos natin kahapon. Kung kaya't wala na po dito sa ating harapan ang Paschal Candle na sumisimbolo sa Pasko ng pagkabuhay. Malinaw po ba? So ngayon ay pumapasok tayo sa mga tinatawag nating mga karaniwang panahon. Mahaba-haba po ito, no? Mga ilang linggo din ito na aabutin upang muli ay babalikan natin ang mga pagmiministeryo o mga gawain ni Jesus. Yung pagpapahayag na, pagpapakilala sa mga tao ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. At maganda siguro na makuha natin itong kontekstong ito sa narinig nating pahayag mismo ni Jesus nung siya ay nakabayubay sa krus. Nang makita niya ang kanyang ina at ang minamahal na alagad, inihabilin ni Jesus ang mahal na birhen sa kanyang alagad at ang alagad ay inihabilin kay Maria. Dahil alam nila, no? Alam ni Jesus na ang mga alagad ay parang ulila na. No? Magiging ulila na nangangailangan ng pagkalinga ng isang ina. Ganon din naman, alam niya na wala nang aasahan pa si Maria dahil bukod sa wala na si Jose na kanyang asawa, aalis na rin siya. Kung kaya't nararapat lang na ihabilin din si Maria na kanyang ina sa kanyang pinagkakatiwalaan, sa kanyang minamahal na mga alagad. Kung kaya't, no, tinuring na at itinuturing na natin na si Maria ay ina natin. At yun din naman ang gustong gawin gawin natin, no? Yun ang gusto ni Jesus na gawin natin, ituring si Maria bilang isang ina. At kung isang ina, ano ang dapat ginagawa ng mga anak sa kanyang ina? Ano? Kayo, karamihan sa mga nanonood po dito, physically, no, puro nanay. Ilan lang ang tatay dito. 3, 4. Karamihan nanay. Nanay, kayo mga nanay, ano ang gusto ninyong gawin ng mga anak ninyo para sa inyo? Mahalin, irespeto, igalang, pakinggan, sundin ang kanyang mga utos. Yun ang ikinaliligaya ng mga ina kapag sinusunod ng mga anak ang kanyang mga utos. Kasi tanda yun ng pagmamahal, tanda yun ng paggalang, tanda rin yun ng pagrespeto. At ang ating pagrespeto sa mga ina ay kagustuhan din ni Jesus. Kaya si Maria naging tapat sa kanyang calling, sa kanyang bukasyon na maging ina. Ang pagiging ina ay isang bukasyon na ibig sabihin, tawag ng Diyos, bigay o biyaya ng Diyos yan sa inyo. Kaya kung ikaw ay ina, pero hindi mo ginagampanan ang iyong pagkaina, mananagot ka sa Diyos. Ano bang inatupag mo bilang isang ina? Anong inaatupag mong gawin? Pero kailangan natin tawagin ng atensyon. No? Ano bang ginagawa natin kay Maria? Kinikilala ba natin si Maria bilang ina? Sinusunod ba natin si Maria? Tinutularan ba natin si Maria? Si Maria na napakamapagpakumbaba at masunurin. Hindi naghangad ng korona, hindi naghangad ng kung anumang mga diamante o kung ano paman. Kadalasan yung mga anak ni Maria ang kung ano-ano ang ginagawa sa kanya. Binibihisan natin ng magagarbong tela, nilalagyan natin ng mga mamahaling alahas. Minsan nga ginagawa ng Barbie ang mahal na birhen.
No? Ginagawa nating manika. Inirarampa ang mahal na birhen na para bang ang mahal na birhen ang dapat na maging sunod-sunuran sa gusto natin. Minsan, pag nakikita kayong imahe ng mahal, hindi kayo nahihirapan ng mahal na birhen dyan sa bigat ng mga damit na Pero kailangan mali, hindi po masama yun. No? Ang nais ko lang kayong anyayahan na mapagnilayan na kung bihis tayo ng bihis sa mahal na birhen, siya ba ina-acknowledge natin bilang ina na kung saan tayo rin ipinagkatiwala ni Jesus? Kasi kung pinapalimutan natin yan, handa ka bang sundin siya? Handa ka bang tularan siya? Alam mo ba kung ano ang ikasisiya niya? Kaya ito, no? Pinapaalala sa atin ng simbahan. Si Maria ay ina ng simbahan. Hindi siya ang nagtatag ng simbahan. Si Maria ay ina ng simbahan, hindi siya Diyos. Ina siya ng simbahan. Minsan, no? Nakikipag-away pa tayo mismo sa simbahan dahil lamang sa ating debosyon sa mahal na Birheng Maria. Nawala na tayo sa direksyon. Wala lang. Kasi gusto natin iibalandra siya. Gusto natin i-procession siya. Gusto natin na para bang hindi natin namamalayan, tayo ang gustong magpapansin. Hindi na ang Maria ang napapansin, kundi sinong nag-ayos niyan? Sinong nag-aalaga niyan? Sinong tagapangalaga na yan? Nagiging pride tuloy na kontra sa karakter ni Maria. Ang pride, ugali yan ng demonyo. Ang ugali ni Maria, mapagpakumbaba. Pero yung mga anak, pilit na itinataas si Maria, yung imahin, yung larawan. Kaya si Maria, pilit din naman niyang ibinababa tayo katulad niya. Kaya nga ang pahayag niya, di ba, no? Kung maalala ninyo, ang pahayag niya sa bandang dulo, ako'y alipin ng Panginoon. Hindi naman niya sinabing, ako ang reyna ng Panginoon. Ako'y alipin ng Panginoon. Sana po, no? Ang ating pagdidebosyon sa mahal na Birheng Maria bilang ina ng simbahan ay magdala din sa atin sa mas mapagpakumbabang paglilingkod sa simbahan, katulong ang mahal na Birheng Maria. Amen? Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria ng may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan, naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo naway magsikap, tayong mag-abot ng tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Panginoon, aming alay, itong alam at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan. Kami ay sa Kanya makipagtulungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen, minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkob. Sa krus inihabili ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, minaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawa namin sa nagkakasala.
sa amin at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumadalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Banal, ang mabuting balita ay mailaganap sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.